Good morning guys. So for today's video, pupunta ulit tayo sa bukid. So kung makikita ninyo right now, naglalakad na kami dito. So meron tayong na maliit na ilog. And dito, hindi na talaga makaya dahil nga sobrang napakaputik. Kaya hinubad ko na yung aking tsinelas. So ayun, nag-enjoy ako dyan guys at the moment. Pero wow! Ay! Muntika na tayo ma-slide guys, but yeah, hindi. So ito yung usually na ginagawa ko guys kapag umuulan. Nai-enjoy ko kasi minsan lang din ako umuwi dito sa bukid. So ayan. So sa araw na ito guys, nandito kami sa aming kabukiran. And sa araw na ito ipapakita ko sa inyo yung meron dito sa bukid. Tara! So una guys, meron tayong tinatawag dito na papaya. Kapayas in Bisaya. So green siya guys. So okay siya kapag inilagay natin ito gamit ang chicken. Manok na Bisaya. Sobrang napaka nito, good na good kapag gagawa ka ng sinabawang gulay, sinabawang manok, ganoon. Tapos ang pangsunod guys, meron din tayong mga banana. Kung makikita niyo doon guys, ayan. And then sa kabila, ayan, meron tayong mga saging. And then ang pangsunod, meron din tayong mga lubi. So, ano pa lang ito guys, nearly 1 year na ito na itinanim. Ito na yung resulta. And then ang pangsunod guys, dito naman, meron tayong mga mani. So, ano lang ito guys, wala pang 1 month ito. Kaya ito pa yung resulta ng ating mga mani. So, ayan. Hopefully maging good na good yan guys. So medyo malaki-laki din ito guys. Nandito pa sa kabila mga mani yan guys. And then doon meron na tayong malalaking puno ng lubi. So nakapag-harvest na dyan. So dito meron tayong mga bato. So kung makikita nyo guys, itong mga bato na to guys is sobrang napaka-legend. Dahil bihira na kayo makakita ng mga ganito dito guys. Ayan, mga bato. Nandun pa guys, madaming mga kabatuan dyan. So bihira lang kapag gusto nyo umorder ng mga ganito guys, i-display sa inyong mga bahay, ganon, mag-order na lang kayo sa amin ito. So medyo may kamahalan ito guys kasi nga rare. So medyo may kamahalan talaga. Pero kung magpumilit kayo guys, mag-order, so i-contact nila ako dyan. Comment lang kayo sa baba, comment. So, guys, ito guys. Ito, meron tayong kahoy. So, ang kahoy na ito guys is nara. So, hindi talaga namin ito ipinagalaw guys. Dahil nga, sobrang bigat talaga guys. Hindi talaga ito makuha. So, madami ang nanghingi nito. Madami din na nag-offer na bilhin. Pero, hindi namin talaga ito binibenta guys. Dahil, rare lang ito guys. Kasi, hindi talaga. Sobrang bigat talaga guys, sobrang bigat. And then ang next naman na tanim guys, meron tayong mga kailang. So ang kailang guys, dito sa amin, inihalo ito, lalong na kapag meron kang karning baboy, tapos gusto mo magsabaw, ganon. Ito yung good na good. Kailang yung kanyang bunga guys, yung sa bunga, unod in Bisaya. So next guys, dito guys. Halis kayo dito guys. Ang sunod naman na meron dito guys sa bukid is ito. Kamunggay. Malunggay in Tagalog. So, ito guys, good na good din ito kapag magsabaw ka ng manok, mga kainin baboy, ganon. Good na good ito guys. And then, pakita mo ito. Ito guys, ito. Bihira lang kayo makakita ng mga ganito. So, hindi talaga namin ito ginalaw. Diyan lang talaga yan guys. Kasi nga, pakita, close up. Itong guys, itong kanyang bunga guys, kapag gabi is magiging Christmas light siya guys. Christmas light kapag talaga ito kapag gabi. So, diyan lang namin ito inilagay guys. Kung curious kayo malaman kung ano ito, sa susunod, explain ko pa sa inyo ha. Kaya nyo pakita sa inyo. Baka kasi nga makita ng iba tapos pupunta dito. Ganun guys. So tara, dito na naman tayo guys. Hindi kayo.
Makikita nyo guys, at yan yung ating mga bato. Yan, sobrang daming mga bato dito guys. So, bihira lang kayo makakita ng mga ganito sa ngayon dahil nga yung iba is wala silang ganito, yung iba naman is tinapon nila. So, kami guys, hindi namin ito tinapon dahil nga gusto namin na ano talaga guys ba, kung anong meron noon, dito lang naka-stay talaga. So, yan yung mga bato. So, pwede nyo gawin yan na ano guys, kung gusto niyo pwede nyo gawin na higaan para komportable kayo. Pwede din guys. Kaya dito naman. Dito. Pinat. Yan guys. Dito pinat. Tapos doon naman guys, doon, ayan, kung makikita niyo merong mga ilog dyan. So, yung ilog dyan guys, medyo malalim pero sobrang daming isda. Alam nyo ba guys na madami talaga ang tangka na pupunta dito. Yung mga dayuhan guys, hindi dayuhan na galing sa ibang bansa, yung mga dayuhan lang na galing sa ibang lugar gustong pumunta dito para magkuha ng isda. Pero ayun na, yung iba kasi is minapayagan, yung iba naman is hindi dahil nga yung iba is inaabuso yung ating ilog guys. So it's better na ano, hindi na lang natin aabuso, hindi ba guys? So madaming isda dyan guys, madami na din nakuha na halimbawa na halwan, pantat, tilapia, uwang, meron ding piyo, tapos paitan, meron ding karpa guys. I don't know if you know that, pero meron ding karpa dyan guys. So malalaki, yung iba is ganito nakalaki. Magaling guys, kang nakakuha kupal kami. ka. Sobrang laki talaga guys, as in. Tara, dito na naman tayo guys. So, ang next na pupuntahan natin guys, doon sa mga sagingan. Okay. So, dito guys, mostly kapag uuwi ako tapos na ulan, so dito ako, diyan ako. Gusto ko kasi guys na merong mga tubig, so para malinisan din yung aking mga katiilan dyan. Let's go. So, don't worry guys, dahil nga ang tubig dito is malinis kasi nga doon is galing lang ito din sa parang ilog din. So, malinis siya. So, walang problema. Pero, nabasa ako guys. So, mostly, ang tanim kasi dito sa amin guys is banana, coconut, tapos yung iba is tinatamna ng mais, meron ding guys, ang problema lang, medyo madaming mga lamok. So, kailangan careful ka talaga. Guys, ito yung katabi sa amin. Oh, ayan. Meron tayong ilog. So, dyan guys, medyo malalim. Pero kapag walang ulan guys, sobrang linaw dyan. Hanggang dulo pa yan. Guys, makikita nyo yung ilog na guys, medyo malaki. And then, malalim talaga yan. Lalong-lalo na kapag parating umuulan. And lalong-lalo na kapag ganito yung kulay ng ilog. So, kapag hindi uulan guys, hindi ganyan ang kulay. Sobrang napakalinaw and sobrang taga dito lang guys, sobrang hindi malalim. Pero alam nyo ba guys na itong ilog na ito, dito din mismo namatay yung asawa ng pupoy ko. Merong mga sabi-sabi guys na itinapon, tapos nalunod, ganun daw. Tapos ilang araw guys, nakita na namin nandun na sa dulo. Tapos wala na talagang buhay, and then hindi na namin siya as in na makita kung siya ba talaga yon. Pero alam namin yung katawan niya guys, pero yung mukha is parang nasira na, maybe sa tubig or maybe sa isda ganon. Pero meron din nagsabi na pinatay bago itinapon ganon. So yung tao kasi na yun guys is medyo merong nawala kaunti sa pag-iisip. So sad na sad kami noon, lalo na ako dahil bata pa ako, tapos parati akong pumupunta sa kanila. And then
So, dito guys, ito, babago lang namin nag-harvest dito ng saging. So, medyo, guys, medyo doon sa kabila, madaming damo. So, dito lang mostly ang malinis. Ayan. Sa mga hindi nakakaalam, ito is kinukuha ito kapag alam namin na ang ganito is hindi na pwede. So, kailangan na putulin ito. And then, waiting ka na lang na tinatawag namin na magugulang. Tapos, ito, pwede din itong pinakain, guys. Pwede ito pinakain mo, lulutuin mo ito. Meron tinatawag na putahe na dinuguan. So, good na good itong puso ng saging. And pwede nyo din itong gawing bola-bola. So, actually, masarap talaga dahil nga ito mostly ang ginagawa ng mama ko noon. So, parati kami kumakain ng dinuguan o yung bola-bola gamit itong puso ng saging. Let's go. So, dito naman, medyo malaki-laki yung tinatawag namin bulig ng saging, guys. Sadly, right now, medyo mababa ulit yung ating kilo ng saging. So, hindi masyadong malaki yung kita mo kapag mag-harvest ka dahil nga dito is nasa 8 lang. Alam nyo ba guys, noon nasa 3 to 4 pesos lang per kilo talaga dito. So, parang hinihingi na sa mga magsasaka. So, sana taasan na yung mga pagbili ng ating mga produkto, lalong-lalo na galing sa probinsya dahil deserve talaga ng mga farmer, guys. Dahil nga, yung iba is saging, lubi, ilang yun talaga ang pinagkikitaan nila. Tapos kung bibilhin, parang hinihingi na ang presyo, guys. Wala na yung kanilang mga lakas na ginamit, no? So guys, kung makikita itong sobrang laki na ating ilog. So, pupunta kami doon, guys. Tatawid. Tara. So guys, ito na yung resulta ng pagtanim namin ng mani. So, medyo malaki-laki na, guys. Ayan. Hanggang doon pa yan, guys. Tapos sa kabila, guys, doon na side, malaki din doon. So, hopefully, medyo malaki yung aming itinanim na mani, guys. Ayan. Hanggang doon pa yan, guys. Oh. Doon. Tapos nandun pa sa gilid. So, malaking area doon, guys. And then, nasa kamay talaga ng Panginoon, guys, kung ano yung ibibigay sa amin. But hopefully, kasi nga, guys, talaga, ginastusan ko talaga ito ng bonggang-bongga, guys. Back to zero. But hopefully, it's gonna be worth it. So, Ayan, guys. Ayan. Tapos, nandun pa, guys. Ayan, doon pa hanggang dulo pa yan doon, guys. Tapos ayan. Tapos ayan doon. Ayan, guys. So, ito na yung resulta, guys. Peanut ito, guys. Peanut mani. Ayan. Ayan. So, look, guys. Ayan. Merong mga itlog, guys. Oh. Sa manok namin ito, guys. 5 pa lang. Meron tayong mga manok dyan, guys. Oh. Nagkagulo. Meron pa kami mga mais, guys. Oh. Yan. Guys, pupunta ako sa bukid. Marami akong balon na
chichirya, ayan. Tapos meron tayong hotdog, bihon, oil, and then sardines, and then ito toyo at saka bread. So, yeah.